Alam mo ba kung ano ang buyagan sa rehiyon ng Kabisayaan? Maaaring narinig mo na sila sa bukang bibig ng ibang tao, pero hindi lang malinaw sa iyong isipan kung ano ang kaya nilang gawin at kakayahan. Para sa iyong kaalaman, isa silang nilalang na nahahanay sa mga sinaunang babaylan na usikan. Ito ang kwentong itatampok natin ngayon mula sa mga natitirang angkan ng mga buyagan. Ating pakinggan ang karanasang ibinahagi sa atin ng isa nating kababayan na galing sa angkan na ito. Taong 1967, Palo, Leyte. Noong mga panahong ito ay kasalukuyang may kinakaharap na problema ang aking angkan. Dahil sa kaliwat ka ng pagsalakay ng mga aswang sa aming liblib na baryo, na sinabayan pa ng mga mangkukulam, mambabarang, at kung ano-ano pang nilalang na nasa panig ng kaliwa. Tawagin na lang po ninyo ako sa pangalan kong Serapin. At noong mga panahong ito ay masyadong limitado ang aming mga galaw. Dahil ito sa lihim na karunungang tinataglay ng aming angkan sa pamumuno ng Lolo Beloy. Kung hindi po ninyo na itatanong, nasa dugo ko po ang aral ng mga babaylan na usikan. At tinatawag din kami ng aming mga kababaryo bilang mga buyagan. Noong una ay wala talaga akong ideya sa kung ano ang dumadaloy na dugo sa aking katawan. Ngunit ayon sa Lolo Beloy, ay hindi raw kami mga mangkukulam o mambabarang. Totoo rin daw na kaya namin magbalik ng kulam at barang sa isang taong gumagamit ng itim na mahika. Ngunit ang totoo niyan ay mas nangingibabaw sa aming mga buyagan ang aspeto ng panggagamot at pagsusumpa. Medyo naguguluhan man ako noong panahong ito kung papaano ko gagamitin ang aking likas na kakayahan bilang apo ng isang buyagan. Ngunit sabi ng lolo ko, ay magtiwala lang daw ako sa aking kakayahan bilang manggagamot na buyagan. Dagdag pa ng lolo ko na ang misyon naman talaga naming angkan ay manggamot at pumaslang ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Marami man akong mga bagay-bagay na hindi nauunawaan sa aking pagkatao. Ngunit hindi iyon naging hadlang para maipagpatuloy ko ang nasimulan ng aking mga ninuno. Gayunpaman ay nagpatuloy lang ako sa aking buhay na kinagisnan sa pagtatrabaho sa bukid upang matugunan ko ang aming pangangailangan sa araw-araw. Itinuon ko rin ang sarili ko sa mas makabuluhang bagay at inaasahan ko na sa mga susunod na araw ay marami pang ituturo sa akin ng Lolo Beloy. Serapin, apo, ito tanggapin mo ang libretang itim ng ating angkan at masusi mong pag-aralan ang bawat katagang nakapalaob riyan. Masusi mo rin pag-aralan ng importanteng kataga ng isang buyagan, ang espesyal na aral ng magsusumpa. Magagamit mo ang aral na yun para isumpa ang isang angkan ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Sa katunayan, apo, ang mga aral sa libretang iyan ay pawang mga gabay lamang bilang proteksyon sa ating mga sarili. Higit sa lahat ay ang mga taong naghahangad na pabagsakin ang ating angkan. Magkakasunod na paliwanag at paalala ni Lolo Beloy. Dagdag pa ng lolo ko na sa aming baryo ang bawat angkan na may kanya-kanyang aral ng lihim na karunungan ay hindi maaaring walang maging karibal o kaalitan. Dahil ang inggit sa mga tao ay likas na nararamdaman at hindi na ito maiiwasan ano paman ang mangyari. Sa pagdaan pa ng mga araw kalakbay, ay naging mausisa ako sa mga taong ngayon ko lang nakausap at nakilala. Habang pautay-utay ko namang inaaral ang karunungan ng isang buyagan, magkagayon pa man hindi ko rin namamalayan na may mga tao na pala akong nasasagasaan sa aking mga ginagawa. Hoy ikaw, oo ikaw nga magaling na lalaki, lumabas ka rito at harapin mo ako. Hangal kang bata ka, anong gusto mong palabasin na ikaw lang ang magaling sa baryong ito? Abay wala nang nagpapagamot sa akin, lahat na lang kinuha mo na. Akala yata ng Lolo Beloy mo, kayo lang ang may alam sa aspeto ng lihim na karunungan. Magkasunod na bulyaw at paratang ni Mang Kanor. Aba Mang Kanor, maghunos dili po kayo sa mga pinagsasasabi at paratang ninyo. Wala po akong kinukuha sa inyo at huwag po ninyong idamay ang pangalan ng lolo ko at inosente po siya sa mga paratang ninyo. Mariin kong tugon at paliwanag. Dahil sa pangyayaring iyon ay bigla namang lumabas sa aming pamamahay ang lolo ko at hinarap ang galit ng matanda.
Kasabay nito ay ang pagbibitaw ng lolo ko na maaanghang na salita kay Mang Kanor nang hindi ko inaasahan habang nagwiwika ng, "Ano bang mga pinagsasasabi mo at pumuputok ang butyo mo sa galit sa apo ko, Kanor? At kung magparatang ka parang pinapalamon mo kami ah. Hindi mo ba nakikita na ayaw sa'yong magpagamot ng mga tao dahil isa kang huwad na albularyong aswang? Kaya binabalaan kita, Kanor. Tumigil ka sa mga kahibangan mong walang katuturan. At kaya kong patunayan sa mga tao na isa kang aswang demonyo ka." Magkasunod na sambit ni Lolo Beloy. Sa puntong iyon ay bigla namang napatahimik si Mang Kanor at nagpalingalinga sa paligid kung may nakarinig bang tao sa mga pinagsasasabi ng lolo ko. Kasabay niyon tinitigan kami nito ng masama at dinuro na tila ba nagbabanta ito sa amin. Batid kasi ng lolo ko na may dugong aswang ang matandang iyon at kaya raw itong patunayan ni Lolo Beloy. "Tama yan, Kanor. Lumayas ka sa harapan ng pamamahay ko at huwag mo akong maduro-duro. Hindi ako natatakot sa iyo kung ayaw mong isumpa ko ang iyong buong angkan." Mariing giit ng Lolo Beloy. Sa narinig ng matandang aswang wala itong nagawa kundi ang manahimik ng mga oras na iyon. Ngunit huwag daw akong magpapakampante sa matandang iyon dahil traidor daw ang mga aswang na salagan. At para po sa inyong kaalaman, ang mga ganitong uri ng aswang ay madalas mambiktima ng mga taong nag-iisa sa daan. Sa katunayan, walang habas nilang tinotodas ang mga taong tumataliwas sa kanilang gawain ng panggagamot at hindi naniniwala sa kanilang kakayahan. Dagdag pa ni Lolo Beloy na sino ba namang pasyente ang magtitiwala sa ganoong klase ng mga manggagamot kung ito rin mismo ang responsable sa pagbibigay ng sakit sa mga taong iyon. Kung kaya naman punto por puntong ipinaliwanag sa akin ng Lolo Beloy ang isa pang estilo ng mga salagan sa kung papaano nila nabibiktima ang mga tao, lalo pa nga at wala rin pinagkaiba ang mga ito sa mga mangkukulam at mambabarang. Alam mo, Serapin Apo, ang mga salagan ay gumagamit ng mahika ng aswang at para maisakatuparan nila ang pagpataw ng sakit na gusto nila sa isang tao. Sa katunayan, sapat na ang isang tapik at bulong para bumigat ang katawan ng isang tao at makaramdam ito ng panghihina sa kanyang sistema. Dahil sa ganyang pangyayari na isasagawa ng mga demonyong iyon ang kanilang plano at nagpipresenta silang pagagalingin ng pasyente. Pero ang totoo niya, mas lalo nilang pinapahina ang isang tao. Paliwanag sa akin ni Lolo Beloy. Dagdag pa ng lolo ko na parang maninilong ang mga salagan dahil ginagapang nila ang kanilang pasyente sa kalaliman ng gabi at sinisipsip ng mga ito ang dugo ng isang tao hanggang sa tuluyan itong mamatay. Ipinaliwanag rin sa akin ni Lolo Beloy ang mga bagay-bagay sa mga ganitong klase ng aswang. Isipin mo, Serapin Apo, paano kang lalapit sa mga ganoong mga tao para magpagamot kung alam mo sa iyong sarili na sila din ang papatay sa'yo? Paliwanag ni Lolo Beloy. Kung kaya naman bahagya rin ako napaisip sa mga tinura ng lolo ko at inunawa ko ang bawat katagang binibitiwan nito sa akin. Makalipas pa ang mga araw, Kalakbay, ay isang taga-kabilang baryo ang nagtangkang magpagamot sa lolo ko. Pinaunlakan naman ito ng lolo ko at tinanggap sa aming pamamahay kahit batid ng Lolo Beloy na hindi ito ordinaryong tao. Pero mas lalo pa akong nagulantang nang magwika ang lolo ko ng mga bagay na hindi ko rin inaasahan na nagpahanga naman sa akin dahil sa angking abilidad nito bilang buyagan. Hindi ko alam, Ginoo, kung ano ang pakay mo sa isang buyagang manggagamot na gaya ko. Pero hindi pa man kita nahahawakan, ngunit nababatid kong wala kang iniindang sakit sa katawan. Kaya kung ano man o kung sino man ang nag-utos sa'yo na pumunta sa aking pamamahay at magpanggap bilang pasyente, nais kong iparating mo sa kanya na hindi ako ipinanganak kahapon para lokohin lang ng mga gaya ninyong nilalang na nasa panig ng kaliwa. Kaya binabalaan ko kayong mga aswang, huwag ninyong subukan ang galit ng isang buyagan kung ayaw ninyong isumpa ko kayo kasama ang inyong angkan. Magkakasunod na paliwanag at banta ni Lolo Beloy. Sa kalaunan ay umalis sa aming pamamahay ang binatilyong lalaki at humingi ng pasensya kay Lolo. Dahil napag-utusan lang daw siya ni Mang Kanor para subukan ang kakayahan ng lolo ko sa panggagamot. Kaya naman biglang kumunot ang noo ni Lolo Beloy habang nagwika ng mga katagang hindi ko inaasahan.
Talagang sinusubukan ako ng matandang iyon, Apo. Masyado niyang minamalit ang aking kakayahan bilang buyagan. Basta't huwag lang siyang magkakamali na patawan ng sakit ang isa sa inyong mga apo ko. Kapag nangyari at may nasaktan ni isa sa inyong lahat, sa maniwala ka man o hindi, totodasin ko ang buong angkan ng mga salaga na aswang. Iguguhit ko sa kasaysayan ng ating angkan ang pangalan ng demonyong iyon para magsilbing babala sa mga taong maghahangad ng pagbagsak natin. Lolo Beloy, natatakot ako sa posibleng pagsalakay ng mga salagan, gayong wala namang alam ang mga pinsan ko sa aspeto ng lihim na karunungan ng isang buyagan. Mariin kong tugon kay Lolo. Hindi naglaon ay napaisip rin si Lolo Beloy. Bukod kasi sa ako lang ang nagka-interes sa aral ng isang buyagan bilang proteksyon sa aking sarili, ay naisip ko na lang din na kausapin ang aking mga pinsan at paalalahanan sa kinaharap namin problema sa mga aswang. Sumang-ayon naman ang mga ito sa aking mga paalala at ayon sa mga pinsan ko, pag-iingatan raw nila ang kanilang sarili. Isang bagay na pinagkatiwalaan ko noon sa mga ito kahit may mga agam-agam sa aking isipan. Sa pagdaan pa ng mga araw, tila napansin kong walang banta ng aswang sa aming buhay. Subalit ayon kay Lolo Beloy, huwag na huwag kaming magpapakampante. Hindi raw porket walang paramdam si Mang Kanor ay pwede na nga naming isipin na binabaliwala nito ang sagutan nila ng lolo ko. Dagdag pa ni Lolo na maaaring naghahanda lang raw ang matandang iyon para maisakatuparan nito ang kanyang ninanais sa aming angkan. Kung kaya naman mas lalo ko pang pinagbuti ang pag-aaral ng lihim na karunungan ng pagiging buyagan. Halos kinabisado ko na rin ang mga buhay na kataga ng isang buyagan sa ngalan ng aming mga ninuno bilang mga usika na babaylan. Kung minsan nga ay may pagkakataon pang isinasama ako ng lolo ko sa isang sagradong kuweba kung saan nakalagak ang labi ng aming mga ninunong babaylan. Ayon pa sa lolo ko mga kalakbay, na sa kuwebang iyon daw siya madalas humihingi ng gabay sa aming mga ninunong babaylan. Halos inaabot rin ang Lolo Beloy sa lugar ng iyon ng isang buong araw kapag may mga sakit siyang hindi mapagaling o ngayon lang nito nakatagpo. Dagdag pa ng lolo ko na ginagabayan siya ng aming mga ninuno at ipinaparating ng mga ito ang kanilang mensahe sa pamamagitan lang ng pagbulong sa hangin. Bukod pa riyan tanging may mga dugong babaylan lang ang nakakarinig sa mga bulong na iyon. Hanggang isang hapon noon kalakbay. Ewan ko ba kung ano ang nangyari sa akin at habang binabagtas ko ang daan pauwi sa aming pamamahay nang bigla akong napahinto sa aking paghakbang. Tila ba may pumipigil sa akin na bumalik ako sa aking pinanggalingan ng mga oras na iyon. Serapin, bumalik ka sa bayan dahil nasa panganib ang mga pinsan mo. Bulong ng isang boses sa aking isipan. Sa puntong iyon ay dali-dali naman akong bumalik sa aking pinanggalingan at halos magkandara pa na ako sa pagmamadali. Maabutan ko lang ang mga pinsan ko. Subalit pagdating ko sa lugar na iyon, nakita kong nakasubsob si Alan na mulat ang mga mata pero hindi makagalaw kasama ang dalawa kong pinsan na nakatulala habang nananatiling walang imik. Dahil sa mga pangyayaring iyon ay pinilit ko silang magsalita pero tila ba nabingi ang mga ito habang nakatitig lang sa akin na hindi ko mawari kung naiintindihan ba nila ang mga pinagsasasabi ko. Hanggang sa may isang lalaki ang lumapit sa akin na nakasaksi sa mga pangyayari at inilahad nito ang kanyang mga nakita kung bakit nagkaganon ang mga pinsan ko. Ayon sa lalaking iyon, isang matandang lalaki raw ang nasa lubong ng mga ito sa daan at tinitigan ang mga ito sabay pinagtatatapik sa balikat. Kaya daw parang nawala sa sarili ang mga ito at sa palagay ng lalaking iyon, tila may ibinulong ang matanda sa mga pinsan ko kung kaya kumalas ang wisyo ng mga ito sa kanilang katawan. Gayunpaman bilang panganay sa aming magpipinsan, pinilit kong iuwi ang mga ito lula ng isang tricycle at diniretso ko sa aming pamamahay kung saan naroroon si Lolo Beloy. Ayun na nga ba ang sinasabi ko eh. Kita mo ang resulta ng walang pananggalang sa katawan, Serapin. Madaling nahipnotismo at nabulungan ang mga pinsan mo ng aswang. Maigi sana kung bulong lang. Pero kung minalas-malas ang mga ito, baka sa daan palang todas na ang mga pinsan mo. Magkakasunod na paliwanag ni Lolo Beloy. Dagdag pa ng lolo ko na positibong binulungan ng aswang na salagan ang mga ito at kung hindi namin maaagapan ang mga iyon,
ay maaaring malagay sa peligro ang buhay ng mga ito. Ang bulong daw ng isang aswang ay pwedeng magdulot sa ordinaryong tao ng pagkawala nito sa katinuan hanggang sa ito ay magkasakit. Kung kaya naman wala na kaming pagpipilian ni Lolo Beloy, kundi ang komprontahin si Mang Kanor dahil ang matandang ito lang ang posibleng may gawa sa bulong ng mga pinsan ko. Maya-maya pa nakita ko naghahanda na si Lolo at nababatid kong haharapin ito ang angkan ng mga salagan na aswang. Sarapin, Apo. Tawagin mo ang Tio Arnel mo at sabihin mong magbantay siya sa mga pinsan mo at may kukomprontahin lang tayo. Mariing paalala ni Lolo Beloy. Kaagad naman akong sumunod sa mga sinabi ng lolo ko na agad namang tinugunan ni Tio Arnel. Kung kaya naman na makarating ito sa aming pamamahay ay binantayan nito ang mga pinsan ko. Pinaalalahan ng panilolo ang tiyuhin ko ng ilang bagay na dapat nitong gawin habang wala kami. Ito ang tandaan mo, Arnel. Ano man ang mangyari sa pamangkin mo, sumigaw man sila o magwala, ay hayaan mo lang silang nakagapos at huwag mong kakalagan. Dahil sa oras na kinalag mo ang kanilang gapos sa maniwala ka man o hindi, sasalakayin ka nila ng walang alinlangan at baka ikamatay mo pa. Magkasunod na paalala ni Lolo Beloy. Noong mga oras na iyon ay umusal ng isang buhay na kataga ang lolo ko sa hangin bilang proteksyon na habang patungo kami sa aming pakay sa bahay nila Mang Kanor. Sa pagbagtas namin ng daan, seryoso naman ng Lolo Beloy habang patuloy na bumubuka-buka ang bibig na tila ba ay kinakalat sa hangin ang aral ng buyagan. Sa pagdating namin sa lugar na iyon, mga kalakbay, ay bahagya kaming pinagtinginan ng angkan ni Mang Kanor na may mga nanlilisik na mata at mayroon ding pangisingisin na animoy mga demonyo. Pakiramdam ko nga ng mga oras na iyon para kaming pumasok sa kuweba ng mga aswang. Nandito na tayo, Apo Serapin. Tandaan mo kahit ano pa man ang mangyari ngayong gabi, manatili ka lang sa tabi ko. Batuhin mo lang ng tigal po ang bawat aswang na lalapit sa'yo. Bata man o matanda, babae man o lalaki, huwag kang magdadalawang isip na patayin sila. Kung ayaw mong ikaw ang paglamayan. Magkasunod na paalala ni Lolo Beloy. Hindi naglaon na lumabas ng kanyang pamamahay si Mang Kanor. Tapos ay pangisingisi sa amin at titig na titig habang nagwiwika ng mga kataga na hindi namin inaasahan ni Lolo Beloy. Akalain mo nga naman, naririto sa aming teritoryo ang mga buyaga na manggagamot. Ngayon, Beloy, ano ang pakay ninyo sa akin? Patanong na bati ni Mang Kanor. Nandito ako para sa mga apo kong binulangan mo gamit ang iyong kakayahan. Kaya kung mahal mo pa ang iyong angkan, mas makabubuting alisin mo na ang bulong na ginawa mo sa mga apo ko. Kung ayaw mo magkandaletse-letse ang buhay ninyong lahat, mariing sambit at banta ni Lolo Beloy. Hindi ba't may dugo kang babaylan na usikan? Bakit hindi mo gamutin ang iyong mga apo, Beloy? Giit na paliwanag ni Mang Kanor. Sa makatuwid base sa iyong pananalita, wala kang balak alisin ang bulong sa mga apo ko, ganun ba? Tama ka, gagamitin ko ang aking kakayahan para gamutin sila. Pero sisiguraduhin ko sa iyong ang paggaling nila ay katumbas ng iyong pagkamatay. Matapos ang pag-uusap nila Lolo at Mang Kanor, wala na kaming pinagpilian pa kundi ubusin ang angkan ng mga aswang na salagan. Sa unang pag-atake ng isang aswang, ay bigla namang nahawakan sa leg ng lolo ko ang nilalang na iyon sabay unday rito ng sundang. Sa pag-agos ng dugo ng aswang na iyon sa lupa, ay gumuhit ng triangulo si Lolo Beloy gamit ang nagkalat na dugo nito habang bumubuka-buka ang bibig ng lolo ko. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari ng mga oras na iyon, pero biglang nawala sa wisyo ang mga aswang na anak at pamangkin ni Mang Kanor. Laking gulat ko na lang sa bilis ng mga pangyayari dahil sila mismo ang nagpatayan habang kami ng Lolo Beloy ay nanatili lang na nakatayo sa aming mga pwesto. Habang ang mga aswang na iyon ay patuloy na nag-uubusan ng kanilang lahi. Halos hindi maatim ni Mang Kanor ang kanyang nakikita at ang nangyayari sa kanyang buong angkan. Wala rin itong ideya kung ano ang ginagawa ng lolo ko at kung bakit nag-uubusan ang mga iyon. Sa mga sandaling iyon napansin ko na lang sa likuran ni Lolo Beloy na may lumabas na isang gabay na hindi ko mawari kung isang babaylan o aswang. Nanlilisik din ang mga mata ng lolo ko na hindi ko rin maintindihan habang nakangisi sa dalawang anak ni Mang Kanor. Sa puntong iyon ay nabigla ang matandang aswang nang matira ang dalawa niyang anak na lalaki na dinidilaan pa ang mga tumilamsik na dugo sa kanilang mga kamay. Sa paglapit ng mga ito sa amin ng lolo ko,
ay napagkamalang ko pang sasalakayin kami ng mga ito. Ngunit nagkamali ako. Habang hawak ng Lolo Beloy ang mga ito sa kanilang mga balikat, ay nakita kong bumubuka-buka ang bibig nito sa mga tenga ng mga iyon. Tila ba minamanipula ito ng lolo ko sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Maya-maya pa ay bigla namang napasigaw si Mang Kanor sa amin ng hindi ko inaasahan at gumulat sa aking wisyo habang nagwiwika ng mga katagang. "Lintik ka, Beloy! Anong klaseng mahay ka ang ginamit mo sa aking angkan at nagpapatayan ng mga ito? Pati ang dalawa kong anak, bakit wala sila sa kanilang mga sarili? Anong ginawa mo?" Magkasunod na tanong ni Mang Kanor. "Hanggat nasa ilalim sila ng aking sumpa, susunod ang mga anak mo sa aking mga kagustuhan. Ngayon tikman mo ang galit ng buyagan dahil mga anak mo ang tatapos sa buhay mo. Tandaan mo, Kanor, wala kang pagpipilian kundi ang lumaban at ipagtanggol ang iyong sarili laban sa mga anak mo." Wika ni Lolo Beloy. Sa isang kumpas lang ng kamay ni Lolo Beloy, ay magkasabay na sumalakay ang mga anak ni Mang Kanor sa kanya habang nananatili kaming nanonood ng lolo ko at walang imik. Kitang-kita ko sa mga galaw ni Mang Kanor na hindi nito kayang patayin ang dalawa niyang anak na walang humpay siyang sinasalakay. Makalipas pa ang ilang minuto, wala nang pagpipilian ng matandang aswang, kundi ipaubaya nito ang kanyang sarili sa mga anak niya. Sa huling salpukan ng mga ito, nawakwak ang tiyan ni Mang Kanor at nadukot ang puso nito habang kinakain ng kanyang mga anak. Dahil sa pagkamatay ni Mang Kanor, nakita kong napangisi ang lolo ko. Kasabay nito binulungan ni Lolo Beloy ang mga anak ng matandang aswang na inutusang kitilin ng buhay ang isa't isa. Matapos sa mga pangyayaring iyon kalakbay, ay halos walang natirang buhay na salagan sa angkan na iyon. Ayon pa sa lolo ko, ang nakita ko raw na gabay sa kanyang likuran ay ang ninuno naming aswang na mabuting manggagamot. Dagdag pa nito sa akin na ang kanyang ginawang ritual ay isang sumpa ng mabalasik na buyagan na kayang magmanipula ng mga aswang. Pero alam niyo ba, sa pagkatodas ni Mang Kanor, ay nawala na rin ang bisa ng bulong nito sa mga pinsan ko. Kung kaya naman nanumbalik ang katinuan ng mga iyon at nawala na raw ang nilalang na bumubulong-bulong sa kanilang isipan. Mahirap mang paniwalaan ang mga nangyari, pero nasaksihan ko ang bagsik ng sumpa ni Lolo Beloy kung paano manipulahin ang mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po sa inyong lahat. Palagi po nating pag-iingatan ang ating mga sarili at piliing gumawa ng mabuti sa abot ng ating makakaya.